Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Betrayal Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po! Unang video. Congratulations! Your big 40th birthday, ma'am. Bati ng mga call center teammate ko sa akin at tinutokso pa nila ako habang ako ay nakaupo sa special birthday chair sa isang restaurant. Ako ang operation manager at inilibre nila ako dahil kaarawan ko. Sa totoo lang, hindi ko gustong mag-celebrate. Kaya lang, kinukulit nila ako at pumayag na din. Nag-blush ako at nagpasalamat sa kanila at uminom ng madaming mango shake para magpalamig. Sa tingin ko, hindi pangkaraniwan na pinagdiriwang ng mga babae ang kanilang 40th birthday, lalo na kung single. Ngunit ano nga ba ang aking magagawa? Ako kasi yung OM nila. Hindi ko maikakaila na natuwa din ako at taos-puso akong nagpapasalamat sa kanilang effort. Ang babait nilang mga bata. Bakit nga ba single pa din ako? Lagi ko yung tinatanong sa sarili ko. Hindi naman ako pangit at may itsura naman ako. Paano ko ito nasabi? Dahil madalas napapansin ako ng mga tao sa mall at mas maganda ako nung kabataan ko. At syempre, madami din akong manliligaw noon. Meron din akong seryosong kasintahan at naging fiancé ko din. Nung ako ay 23 years old, meron akong kasintahan na napakabait at halos lahat binibigay niya sa akin. Pumupunta pa siya sa 24 hours fast food at bibili ng burger at french fries. Kahit na 3:00 ng madaling araw kapag gusto kong kumain ito. Mabait din siya sa aking mga magulang at sa bunso kong kapatid na babae. Maaasahan, responsable at mukhang perpekto kahit saang anggulo mo tingnan at wala na akong hihilingin pa. Sobrang mahal na mahal ko siya at alam kong siya na ang itinakda para sa akin. Nagpaplano kami ng aming kasal. Ang daming oras na ginugol namin sa pagpaplano para matiyak at makamtan namin ang aming dream wedding. Pareho kaming madaming kaibigan at marami kaming inimbitahan. Lahat sila ay excited din at alam din nila kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Kaya naman pati sila rin ay hindi na makapaghintay sa nalalapit naming kasal. 3 araw bago ang nakatakda naming kasal, nag-text siya sa akin na kitain ko siya sa isang cafe. Kaya naman dali-dali akong nagpunta at sa isip-isip ko ay may espesyal siya na sorpresa sa akin. Nauna siyang dumating sa akin, kaya naisip ko na biruin siya. Lumakad ako ng dahan-dahan papunta sa kanyang likuran at tinakpan ang kanyang mga mata at sinabing, "Guess who?" Hindi siya sumagot, kaya umikot ako at humarap sa kanya. Hindi rin siya ngumiti. Tinanong ko siya, "What's wrong?" Makalipas ang ilang minuto, hindi pa rin siya kumikibo, kaya nagsimula na akong mangamba. "Babe, ano? Ano bang problema?" Tinanong ko siya uli. Sa wakas, nagsalita na siya at sinabi niya, "Patawarin mo ako pero hindi ko kayang ituloy ang kasal. Hindi kita kayang pakasalan." Nagulat ako sa narinig ko. Kala ko nagbibiro lang siya. Tumingin-tingin ako sa paligid at tiningnan kung merong hidden camera pero wala akong nakitang camera. Muli akong tumingin sa kanya at nakita kong napakaseryoso ng kanyang muka. "I am sorry," sinabi niya at biglang tumayo at tumakbo. Sa mga oras na ding yun, lahat ng lakas ng aking katawan ay unti-unting nawawala. Wala akong lakas na habulin siya o kaya tanongin siya kung bakit. Nakaupo lang ako na parang estatwa. Hindi ko na malaya ng oras pero nung nahimasmasan ako, nasa bahay ako ng aking mga magulang. Hindi ko matandaan kung paano ako nakarating sa bahay. Nung dumating ako sa bahay, sabi ko kila mama at papa na hindi na matutuloy ang kasal kasi ayaw niya na akong pakasalan at bigla akong nawala ng malay. Nung nagkamalay ako, nakita ko ang mga magulang ko at ang kapatid kong babae
na nag-aalala sa akin. Kinumpirma ng mga magulang ko at kinausap ang mga magulang ng fiancé ko na totoo nga, hindi na matutuloy ang kasal. Yung mga magulang ng fiancé ko, hindi rin nila alam ang rason kung bakit at biglang naglaho na parang bula. Pati yung cellphone niya, ayaw niya ding sagutin. Pati sila ay nagpapanik sa sitwasyon. Ilang araw at linggo na ang nakalipas, hindi pa rin mahanap ang fiancé ko. Ako naman, ni hindi makatayo, ni hindi makapaniwala, at ni hindi maintindihan ang nangyari. Iniisip ko na baka may pagkukulang sa parte ko na naging dahilan kung bakit bigla siyang umatras sa kasal. Lahat ng pagdududa at takot ko ay para ba akong kinain ng buo. Sinisisi ko ang aking sarili sa nangyari. Inalagaan ako ng kapatid kong babae. Siya ang aking karamay at dinamayan niya ako. Hindi siya umalis sa tabi ko at nagpapasalamat din ako sapagkat meron akong napakabait na kapatid at biniyayaan ng tulad niya. Pagkaraan ng ilang buwan, nagpasya na ako na magsisimula na akong mag-move on. Hindi ko pa rin alam ang tunay na dahilan kung bakit nangyari ito, pero kailangan kong magpatuloy sa buhay. Mga magulang ko, kapatid ko, at mga kaibigan ko ay nag-aalala ng lubos sa akin. Kaya naman kahit masakit, pilit kong pinapakita sa kanila na malakas na ako at sinabi kong okay na ako at makakayanan ko ito. Mga ilang linggo na ang nakalipas, inanunsyo ng kapatid kong babae na nakuha at natanggap niya yung kanyang dream job sa isang probinsya at saka umalis. Simula nung umalis siya, halos hindi na siya nakikipagkomunikasyon sa amin. Kinalaunan, madalas siyang humihingi ng pera sa aking mga magulang. Nung mapuno na ang aming mga magulang, nagalit din ang kapatid kong babae at nag-away sila. Hindi na siya muling tumawag. Hindi na rin niya ako tinatawagan, kaya naman nalungkot ako sa nangyari. Sinubukan ko pa din na kontakin siya paminsan-minsan pero hindi niya sinasagot yung tawag ko o kaya hindi nagre-reply sa mga text message ko. Kaya kinalaunan, itinigil ko na din ang pag-contact sa kanya. Simula noon, si mama, papa at ako na lang ang nakatira sa bahay. Kaya nagbigay ito sa akin ng adhikain para magpursige sa buhay. Hindi lang para sa akin at pati na rin sa aking mga magulang. Ginugol ko ang lahat ng oras sa pagtatrabaho at nagsimulang magbunga ang mga ito. Nang matanggap ako sa isang pinakamalaking call center company sa Cebu, sunod-sunod na biyaya ang nakamtan ko. At ngayon ay operation manager na ako ng kumpanyang ito. Lumipas ang maraming taon, may mga lalaki din na niligawan ako, pero lahat sila ay tinatanggihan ko, siguro dahil sa trauma na nangyari sa akin. Kinatatakutan at binabagabag ako na baka bandang huli ay iiwanan din nila ako kasi may problema sa parte ko. Ayaw ko na itong maranasang muli. Sa tuwing naalala ko ito, sumasakit ang tiyan ko na para ba akong naduduwal kapag iniisip ko na makikipag-date ako. Mga ilang araw pagkatapos ng aking 40th birthday, may isa akong coworker na inanyayahan akong manood ng sine. Kaibigan ko din naman siya kaya wala akong nakitang masama at pumayag sa kanyang imbitasyon. Hindi sumagi sa isip ko na date iyon. Pagkatapos manood ng sine, kumain kami sa isang restaurant at nagpunta din ng bar. Masaya siya kasama kaya naman ilang beses na ulit ang bonding namin at nag-aral din kaming mag-scuba diving. Unti-unting napapansin ko na gusto ko siyang makasama palagi. Sa tingin ko, napapansin din niya ito. Kaya naman isang araw, tinanong niya ako kung pwede niya akong maging kasintahan. Sumagot ako ng yes. Nasopresa ako sa salitang lumabas sa bibig ko. Simula noon, mas lalong naging masaya ang aming pagsasama. Nagplano kami ng bakasyon at naisip naming pareho na pumunta sa Palawan sapagkat pareho naming hilig ang mag-scuba diving. Perfect destination ang Palawan. Isang gabi, habang naglakad-lakad kami sa syudad, nakaramdam kami ng gutom at uhaw.
Hindi namin alam kung saang parte ito ng syudad. Medyo madilim at walang masyadong restaurant. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa may nakita kaming maliit na karinderya. Dahil sa gutom at pagod, kaya nagdesisyon kami na pwede na yan at pumasok kami at umorder ng soft drinks. Habang inaantay na ma-serve yung drinks namin, tumingin-tingin ako sa paligid ng karinderya at may napansin akong litratong nakasabit sa dingding. Litrato ng isang babae at lalaki. Tinitigan ko ng mabuti at nung mapagtanto ko, bigla akong napaupo at hiningal na tila ba ako ay nawala ng oxygen sa buong katawan. "Babe, what's wrong?" Tanong ng boyfriend ko sa akin. Yung nasa litrato ay ang bunso kong kapatid na babae at ang ex-fiancé ko. Bigla akong tumayo at tinanong yung tauhan sa karinderya kung sino yung nasa litrato. Sumagot siya na sila ang may-ari nitong karinderya. Tinanong ko siya na kailan sila babalik at sumagot siya na namalengke lang sila at parating na din sila. Hindi ako nagpatumpik-tumpik pa at dali-dali kong ininom ang isang bote ng soft drinks at sinabi ko din sa boyfriend ko na bilisan niyang ubusin yung soft drinks at sa ibang lugar na lang kami kakain. Pinagbabayad ko na din siya kaagad. Nung malapit ko nang maubos yung soft drinks, merong 2 tao na palapit sa karinderya. Puti na ang mga buhok at mukhang matanda na. Sa isip-isip ko ay baka customer lang iyon. Subalit nung pumasok na sila sa loob, napagtanto ko sila ay ang kapatid kong babae at ang ex-fiancé ko. Sa itsura nilang dalawa, mukhang ang daming hirap ang kanilang pinagdaanan. Nagulat sila nung nakita nila ako at nabitawan ng kapatid kong babae yung dala-dala niyang pinamili sa palengke. Ilang saglit at niyakap ako ng kapatid ko at umiyak pero hindi ko siya magawang yakapin. Umiiyak siya habang sinabi na hindi nila intensyon ang nangyari. May biglang spark sa kanilang dalawa at mahal na mahal nila ang isa't isa. Nagkaroon sila ng relasyon at 1 linggo bago ang dapat nakatakdang kasal ko sa ex-fiancé ko, nalaman niya na buntis siya. Nagpunta ng Palawan yung ex-fiancé ko at sumunod na lang yung kapatid ko. Ang hirap daw ng buhay nila kaya naman panay ang hingi niya ng pera sa aming mga magulang. Ngunit nalaman din ng mga magulang ko ang totoong nangyari. Nagdesisyon ang mga magulang ko na bibigyan siya ng malaking halaga at sapat na pera para makapagnegosyo at yun na ang una at huli nilang bigay sa kanya. Subalit, ang kapalit, hinding-hindi sasabihin ng kapatid kong babae ang totoong sitwasyon sa akin at hindi na siya muling tatawag sa amin. Itinuring na siyang patay ng aking mga magulang simula noon. Pumayag yung kapatid kong babae at kinuha yung pera. Wala ni isang salitang sinabi ang ex-fiancé ko. Nakaupo lang siya doon habang nagpapaliwanag ang kapatid kong babae. Wala na din akong gustong itanong sa kanya. Kaya tumayo ako at sinabing, "At least ngayon alam ko na ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang ating kasal. Hindi dahil may kulang o may problema sa parte ko, kundi dahil sa inyong pagkakanulo." Umalis na kami ng boyfriend ko. Meron pang sinasabi yung kapatid kong babae at umiiyak pa rin. Pero hindi ko na pinansin. At yung ex-fiancé ko, hindi pa din kumibo. Madaming taon kong sinisi ang aking sarili sa nangyari. Pero ngayon, I felt free and confident. Nakatakda akong ikasal sa boyfriend kong si Nate. At sa wakas, nakamit ko din ang aming dream wedding na may basbas mula sa aming mga magulang. At nagdiwang kasama ang malalapit naming kamag-anak, kaibigan, at co-workers. Pangalawang video. Ako ngayon ay 31 taong gulang at may isang anak na 5 taong gulang. Naging mistulang roller coaster ang buhay ko sa loob lamang ng 2 linggo. Nung makatapos ako ng high school, napagdesisyonan ko na lumuwas ng Maynila. Dahil sa kagustuhan kong makahanap agad ng trabaho,
at magbigay ng pera sa aking pamilya. Halos lahat ng trabaho ay pinasukan ko. Naging helper ako sa karinderya, naging tagalinis ng mga opisina, nagdeliver din ako ng mga pagkain, at naging tagawalis ng kalsada. Pero hindi pa rin ako makaipon ng pera. Naisip kong bumalik na lamang sa probinsya at isuko na ang pangarap kong makakuha ng magandang trabaho. Kaya lang, wala din pala akong perang pamasahe pa uwi sa probinsya namin. Lugmok na lugmok ako ng mga oras na iyon at doon ko natagpuan ang aking ka-live-in partner. Nagkakilala kami sa paradahan ng jeep. Siya ay isang driver, samantalang ako ay kasalukuyang barker para sa mga pasahero. Madalas kaming nagkakasalubong sa paradahan at nung minsan ay malungkot ako, kinausap niya ako at tinanong kung anong problema ko. Kadalasan, hindi ko siya pinapansin, pero nung mga oras na iyon, hindi ko alam kung bakit ako napakwento sa kanya ng mga nararamdaman ko. Halos kalahating oras din sa biyahe ang naging haba ng aming pag-uusap. Naikwento ko sa kanya ang pinagdadaanan ko at hindi ko napansing may tumutulong luha na pala sa mga mata ko. Niyaya niya akong makipagkita sa kanya ng sumunod na araw at pumayag naman ako. Nung nagkita na kami, ikinuwento niya sa akin na ilang beses na daw niya akong nakikita at para bang nagugustuhan niya daw ako. Naghanap lang daw siya ng pagkakataon na makausap ako at maaya akong makipag-date. At masaya daw siya na pumayag akong makipagkita sa kanya. Sinabi niya na ayaw niya daw akong bumalik sa probinsya at manatili na lang daw ako ng kaunting pang panahon dito sa Maynila. At kung maaari daw ay subukan namin na mag-date daw kami ng ilang beses, baka sakaling pwede daw maging okay kami sa isang relasyon. Kung hindi daw naging maganda ang resulta, maaari daw akong magdesisyon kung gusto ko na muling umuwi o hindi na. At siya daw ang magbabayad na ang aking pamasahe pabalik ng probinsya. Gumaan naman ang naging pakiramdam ko at umuo ako sa kanyang alok. Nanatili pa ako ng ilang linggo sa Maynila at nagtagal pa ito ng ilang buwan hanggang sa naging maayos ang lahat at napagdesisyonan kong tumira kasama siya. Dahil hindi ko na kinakailangan pang magbayad ng renta para sa tutuluyan ko, kahit hindi malaki ang kinikita ko, mas bumuti naman ang estado ng buhay ko kung ikukumpara noon. Nagtatrabaho pa din ako ng mabuti dahil ayaw ko namang maging pabigat sa kanya. Nung nakita niya akong nagtatrabaho kahit hindi naman talaga kinakailangan, ay mas lalo daw niya akong nagustuhan. Nabanggit din niya na nais daw niya akong pakasalan sa hinaharap. Gusto ko din naman siya kaya syempre pumayag ako. Kaya nga kami nagsasama sa iisang bahay. Halos parehas lang ang laki ng kinikita naming dalawa. Sinabi niya na dahil magpapakasal din naman kaming dalawa, bakit hindi daw kami magbukas ng joint account sa bangko kung saan namin ilalagay ang aming mga ipon na siya ring maaari naming gamitin sa pagpapakasal. Hindi naman ako tumutol dahil para sa akin, isa iyong magandang ideya. At ayun nga, ilang taon din kaming nag-ipon ng pera. Subalit, ni minsan, hindi kami gumawa ng kahit anong planong may kinalaman sa pagpapakasal. Ni hindi kami nagpunta ng City Hall para magparehistro at ni hindi rin kami nagpakasal pero nagkaroon kami ng isang anak. Dahil nga hindi naman namin nagamit yung pera, patuloy ito sa paglago at masaya ako tungkol dito. Napakasaya ko nung mga oras na iyon. Pakiramdam ko napakaswerte ko sa pamilya ko, sa anak ko at sa asawa kong napakabait sa amin. Kaya akala ko maayos na ang lahat. Subalit, naglaho ang lahat ng ito nung matuklasan ko isang araw habang natutulog kami, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Akala ko cellphone ko yon kaya agad ko iyong kinuha. Nakalak ito pero nabasa ko ang parte kung anong nakasulat sa text message. Ang text ay galing kuno sa isang nakapangalang lalaki na nakasave sa contacts niya pero yung sinabi sa message ay, "Umiinom ako ngayon at sana ay kasama kita." Hindi ko na nabasa ang karugtong dahil nakalak na ang phone niya. Hindi sumagi sa isip ko
At hindi ko kailanman pinagdudahan ang ka-live-in ko noon dahil wala naman akong rason. Pero alam mo yung kutob ng mga babae, yung instinct na hindi ako mawari. Parang kinukutoban ako ng kakaiba sa nabasa ko. Kaya nung mga sumunod na araw, palihim kong tinitingnan ang kanyang cellphone. Humahanap ng tiyempo at nung isang beses ay naiwan niyang nakabukas ang kanyang cellphone dahil nagmamadali siyang magpunta sa banyo. Dali-dali kong kinuha ito at nabuksan ko ito bago mag-autolock. Habang tinitingnan ko ito, nakita ko ang napakaraming text galing sa parehong pangalan na iyon. Nakakadiri, nakaririmarim at nakakaduwal ang ibang mga nabasa ko. Meron ding nagpapalitan sila ng mga malalaswang larawan sa isa't isa. Yung pinakaunang text sa phone niya ay mula pa noong nakaraang 6 na buwan na. At halatang burado na ang iba pang mga naunang mensahe nila. Nanlumo at nasuya ako sa nakita ko. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko sa mga natuklasan ko. Naisip ko kung paano niya nagawa iyon. Halos pagkatapos ng trabaho niya ay agad siyang umuwi dito sa bahay namin. Siguro marahil sa tuwing break niya ay nagkikita silang dalawa o kaya naman ay hindi siya namamasada. Napakatanga ko dahil hindi ko napansin iyon. Isa pa sa pinagtataka ko noon ay dahil halos parehas lang kami ng kinikita ng asawa ko. At base sa pagkakaalam ko, mas malaki pa dapat dito ang kinikita niya kagaya ng mga kasamahan niyang driver. Malaki ang tsansa na ginagastos niya ito sa ibang bagay nang hindi pinapaalam sa akin. Oo, yun nga ang dahilan, hindi ako dapat pang magbulag-bulagan. Hindi ko siya kinompronta noong mga sandaling iyon. Pinilit kong kumalma at nag-iisip ng maayos. Binalik ko ang cellphone niya sa lamesa at umarte ako na para bang walang nangyari. Siguro ay marahil hindi rin ako handa sa magiging reaksyon niya kapag kinompronta ko siya tungkol dito. Una ay dahil hindi naman kami kasal at pangalawa, may anak kaming dalawa. Natatakot ako dahil alam kong wala akong laban kung sakaling mas piliin niyang sumama sa kinakalantari niya. Ilang linggo din akong nag-iisip hanggang sa pumanig sa akin ang tadhana at binigyan ako ng pagkakataong makapag-isip ng klarong plano. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa istasyon ng pulis. Ma'am, kayo po ba ang asawa ni? Nasa istasyon po siya ngayon at nasasangkot sa isang gulo. Kailangan niyo pong pumunta dito para makita siya. Sabi ng pulis na tumawag sa aking cellphone. Noong una, hindi ako makapaniwala dahil akala ko isa lang itong scam kaya tinanong ko siya kung paano niya mapapatunayan na isa nga siyang pulis. Binigay niya sa akin ang numero ng istasyon ng pulis at nung tinawagan ko ito, napatunayan kong nandoon nga ang aking ka-live-in partner. Ibinigay nila ang telepono sa aking ka-live-in at kinausap niya ako. Ipinaliwanag niya ang nangyari. Ang ka-live-in ko at ang kalaguyo niya ay nagpunta sa isang motel. Habang nandoon sila ay nagsindi sila ng ilang mga scented candle sa kwarto at sa hindi inaasahang pagkakataon, siguro sila ay aksidente nilang natabig ang kandila at kumalat ang apoy sa sapin ng kama. Mabilis na lumaki at kumalat ang apoy sa buong kwarto at dahil walang fire extinguisher, wala silang nagawa para apulahin ito kaya nagmadali silang tumakbo palabas ng kwarto. Nasunog ang buong kwarto at nadamay ang ilan pang katabing kwarto nito. Napabalita pa nga din itong insidente sa TV News. Dahil dito, dinala sila sa istasyon ng pulis at kakasuhan daw ng may-ari ang aking asawa at ang kalaguyo nito kung hindi nito babayaran ang pinsalang ginawa nila. Inutusan ako ng aking ka-live-in kung maaari ko daw bang kunin ang perang inipon namin sa bangko ng ilang taon at pumunta sa police station. Umuo naman ako at saka ibinaba ang tawag. Papalabas na ako ng pintuan nang bigla akong natauhan. Hindi lang niya yon pera at kung tutuusin, lagpas kalahati ng halagang iyon ay galing sa akin.
Bakit ko gagamitin ang perang pinaghirapan ko para sa kanya at sa kanyang kabit? Napakakapal naman ng mukha niya kung ganon at hindi ako magpapakatanga para sa kanilang dalawa. Isa pa, napakalaking halaga ang nasira nila sa motel at kulang pa ang naipon namin para dito. Hindi ko hahayaang mamulubi at maubos ang pera ko pang tubos sa kanya. Bakit ako ang mamomoblema sa problema nila? Karma na nila yon at kabayaran sa mga panlolokong ginawa nila sa akin. Lahat ng iyan ay tumakbo sa aking isipan ng ilang minuto lang. Agad akong nag-impake ng gamit naming mag-ina at kinuha ko ang aking anak. Pumunta kami ng bangko at nai-withdraw ko ang lahat ng pera namin sa bangko at saka umuwi sa probinsya nang hindi ipinapaalam kahit kanino. Alam kong hahanapin niya ako sa probinsya ko kaya sa ibang probinsya kami nagtungo ng aking anak. Iniba ko ang number ko. Sa ngayon, wala akong balita sa kung anong nangyari sa kanilang dalawa at wala din akong pakialam. Ang mahalaga kasama ko ang anak ko at nagagamit ko sa kanya ang perang pinagpaguran ko ng ilang taon. Lahat gagawin ko para sa anak ko at poprotektahan ko siya hanggang sa makakaya ko. Hindi sapat ang perang iyon para buhayin ang mag-isa ang anak ko, pero makakatulong iyon ng malaki para makapagsimula kaming mag-ina ng bagong buhay. Wala akong pinagsisisihan sa naging desisyon ko at masaya akong kapiling ang anak ko. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!